Partner, ang tagal Oo na nga, wala tagal ni. na. Magandang umaga po, Senator Ping. Kumusta po kayo? Good morning, sir. Alvin, Doris, kumusta kayo? Kumusta po? Bagong translate, ha? Oo nga panggising na po Oo kami. nga, oo. Anong pinagkakaabalahan ni Senator Ping? Oh my goodness, na-miss ka namin, sir. Okay lang, nag-enjoy. Nag-enjoy sa buhay, no? Relax Sana lang. all, sana all. Naalala ka ng madlang people dahil bago ka bumaba dyan sa Senado, meron kang panukala about designated survivor na binanggit ni Vice President Sara. Inapoint niya sarili inapoint niya niya. sarili niya. Siya Oo. daw yung designated survivor. Paano nga ba yon sa panukala po ninyo, Senator Ping? Ano pa yon? August 2019 pa yon? Opo, Nung opo. Senate pa ako yung second term. Opo. Ano yung Kasi- idea ninyo? Yeah, una-una ang background, katatapos ko lang ng series ng Designated Survivor sa Netflix. Opo. So, naging curious ako, meron mo ganito sa Pilipinas. So, binasa ko yung constitution Wala. natin. Natuklasan namin ng mga staff ko na ang line of succession pala, napuputol pagdating sa speaker Tama. of the House. 4 lang. So, presidente, line of succession, 3 actually, no? Vice Presidente, Senate President, Speaker. So, wala na. So, what if, God forbid, na halimbawang, kasi at that time, mga 2019, marami mga insidente ng, alam mo yung mga terrorist attack, Tama na kung saan medyo, what if sa isang zona o kaya isang pagtitipon na nandun lahat yung matataas sa opisyales Tama. na nasa line of succession, biglang na-wipe out, no? Huwag naman sana. May crisis tayo, leadership crisis, at the same time, may constitutional crisis. So, further, binasa ko pa rin yung nasa ating taligang batas. Hindi lang pala constitutional na mag-designate ng survivor o magkaroon ng designated survivor, kundi requirement pa ng constitution sa isang, I think, Article 7 yata, no, sinasabi doon na ang dapat ng Kongreso magpasa ng batas na parang enabling law na kung saan i-define na natin sino yung magiging acting president just in case na mawala yung 3 successors, Opo. constitutional successors. Wala nga So, kailangan, meron talagang batas. So, ang ginawa natin, lumihis tayo do sa US practice, sa kanang presidential succession. Dahil doon, kapag ang presidente, of course, may vice president, pero after that, nagde-designate sila ng isang cabinet member na kung saan parang tinatago nila sa isang sekretong lugar. At kung may mangyari sa presidente at vice-presidente at speaker, merong isang cabinet member na siguradong ligtas kasi hindi kasama sa pagtitipon. Ang naisip ko naman dito, kasi hindi naman elected official yung cabinet member, i-extend na lang natin doon sa mga elected officials. So, yung aking panukalang batas, yung most senior na senador, no, in terms of years of service, no. At that time, natatanda ko si Senator Drilon yun Kasi siya yung pinakamahabang na isilbi sa Senado. At kung wala pa rin yung, halimbawa, ubos pa rin yung lahat ng senador, yung pinakamahaba naman na kongresista na sinerbisyo. At kapag ubos pa rin yung mga kongresista, doon na magkakaroon yung tinatawag na designated survivor na cabinet member. Pero hindi ito yung permanente sa magiging presidente. Acting president lang yon. Pero sino magde-designate ng designated survivor? Presidente. Presidente Bago pa rin. siya, lagi na siyang merong naka-designate tuwing alam niya meron siyang pagtitipon, nakasama yung mga successors, no? Magde-designate. So Pero hindi yung permanente na kung saan kailangan merong halalan na isasagawa on the 90th day, no, kasi acting president lang So after 90 days may At election. yung lahat ng mga order na in-issue niya, may executive order at yung parang temporary lang yun, na pwede itong i-rescind nung ma-elect na Nung may presidente. elect. Okay. Yeah. Tama Ng yun, 90 tama days. yun. Oo. Pero, Hindi po pwedeng maghihintay pa ng susunod na eleksyon kasi kung unang zona pa lamang, na-wipe out lahat yung 4 na matataas na opisyales, Opo. napakahaba namang ng termino ng acting president. So, nilimit natin sa 90 days.
Opo. So do you think kailangan pa rin yon, Senator Ping? In reality, kailangan pa rin. Kasi hindi nausad pala noong 2019. Ano po? Sa ngayon, in these times, palagay mo kailangan pa rin yung panukala mo? Kailangan buhayin. Oo, kailangan yon. I think may nag-file din ng bill sa Senate. Ang masama kasi nangyari noon, hindi kumikilos doon sa Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes and Laws. So, natatandaan ko, nag-volunteer pa ako na mag-form ng subcommittee na ako yung mag-chair para ako na mag-defend sa floor. Oh. After all, ako naman yung author. Hindi naman gumagalaw doon sa committee. Hindi nagtatawag ng hearing And worse, yung counterpart bill sa House, kasi merong counterpart bill sa House, tutuwa nga ako Oh. winidraw ng author, hindi ko alam yung reason kung bakit winidraw niya yung kanyang panukalang batas. So talagang nawala ng pag-asa. Oo nga. Pero ngayon, nare-revive kasi in the realm of possibilities, pwede talaga mangyari. Tama. Although, under exceptional or extreme circumstances, kasi bihira naman yung mawawalo lahat yung 4 na matataas na elected official. So, pero possible yan kasi nangyari na yun sa batasan, di ba, Alvin? Ay, oo. Na May yung sumabog. namatay si Congressman Wahab Akbar. Yes. At dyan nasugatan, nasunog yung balat Si ni Teves. naging Governor Oo, Teves. si Teves. Si Yeah, I remember. Henry Teves. I remember. So, pwede mangyari na magkaroon ng terrorist attack sa isang highly secured na institution like Batasang Pambansa. Opo. But what do you say dun sa ginawa ni Vice President Sara na inappoint niya yung sarili niya as designated survivor? Kasi ang dating sa akin, as an ordinary person, parang ang dating sa akin, may mangyayari ba? Bakit in-isolate mo yung sarili mo? Lalo na sa konteksto na sinabi niya, hindi ako a-attend Oo, hindi ako attend eh. attend ng May alam ba siya na hindi ko alam? Parang ganun ang dating sa akin, Senator Ping. What about you? Hindi, nanunukso lang yon. Rhetorical yung statement. After all, hindi naman siya kailangang, maski nga pwede mag-appoint yung presidente, hindi naman siya kailangang i-appoint kasi siya na nga yung nasa number 1 sa listahan ng succession, di ba? Line of succession. Siya talaga automatically magiging presidente. Hindi lang acting president. Siya talaga magiging presidente kung may mangyari sa presidente. So nanunukso lang si Vice President Sara na sinabi niya, in-appoint ko na sarili kong designated survivor. And after all, wala pa naman talagang batas ng designated survivor. So alam natin na parang nanunukso lang siya. Bakit siya manunukso? Parang sinabi niya lang yun. So nagbibiro lang. So palagay mo nagbibiro lang siya. Nagbibiro lang yun. Yun nga, So nanunukso. parang tatay lang niya na nagbibiro. Yung mga ganyan. Yeah, kasi minsan may ganyan si Vice President Sara maski tingnan natin seryosong tao. Minsan meron siyang ganyan na parang bigla nagbibiro. No? Para magkaroon ng kulay yung kanyang hindi pag-attend ng SONA, itong darating na SONA, dinugtungan niya na lang na hindi ako attend. Designate ko na sarili kong designated survivor. Probably, napanood niya rin yung series na Designated Survivor. Malamang Senator. Pag ganyan ba yung mga former senator invited din sa SONA, pupunta ka rin po ba sa SONA, Senator Ping? Hindi. Noong senador ako, hindi ako parating nagpupunta eh. Merong kung SONA na pinupuntahan, merong hindi. Kasi mapapanood mo naman sa inyo, malalaman din naman kung anong nilalaman ng SONA. Okay. At saka napaka-traffic. Oo. Pero pagdating po ba ng October, Sen, makikita namin kayo doon sa mga magfa-file? Tingnan natin, Doris. Kasi sa ngayon, nag-iisip pa lang ako. Hanggang ngayon ba'y nag-iisip ka pa rin? Akala ko, narinig ko parang kasali ito, magka-comeback ito kasama si former Senate President Tito Soto eh. So hindi pa buo ang loob mo, Senator Ping? Noong kasing may nagmensahero sa amin na galing kay President Marcos, kami dalawa ni Tito Sen, sinabi ko naman doon na hindi ako sigurado kasi parang ayaw ko na, sinabi ko. Pero yun nga, ang parang pakiusap noon, kung sakali lang na kami dalawa tatakbo, kung pwedeng doon na kami sumukob doon sa administration slate. Ganun lang naman yung nag-iusapan. Pero walang final. So hindi ko rin alam kung ano yung naging basihan ng listahan na yun na yung 11 of 12 na nasa slate ng administration. Wala rin naman pahayag yung Malacanang. So, let's leave it at that. Maraming speculation kasi. Hindi, pero are you inclined to go back to the Senate at this point? Yun nga, ang problema ko, sabi ko
yung my mind is not where my heart is. Ano, yun ang naging problema ko. Talagang I'm right in the middle of things. Kasi marami ko inasikaso na dapat asikasuhin. Kaya nagdadalawang isip ako. So, siguro, meron naman tinatawag na crunch time na kung saan talagang obligado ka na mag-decide. Malayo pa naman yun. October 1 pa naman yun hanggang 8. Ay, pero sa edad pa na, 76 years old na. 76. 76 ka. Yeah, correct. Pero tingnan mo naman pa, parang binatilyo pag nagsalita. Parang mga kakaliga lang ni Daniel Padilla. Oo, mga ganun lang partner. Daniel Padilla ang peg ni Senator Ping Lacson. Tingnan mo. Pero kung edad ang pag-usapan, Sen, kaya pa. Yeah. Healthy naman ako kasi taon-taon nagwe-wellness clinic ako, check-up. Oo. And hindi naman sa pagmamayabang, yung last wellness check-up ko, yung aking body age, nasa 53 years old lang. Tingnan mo Kita mo naman, na. partner, ha? Yan ang Oo. tingnan mo naman ang kutis ng Senator Kaya Ping. nga. Ay mahihiya yung model, partner. As in, alagang-alaga kasi yung katawan nito. Alagang-alaga. Kaya, Walang bisyo, di ba? Sapat ang tulog. Sa Ganon totoo Senator lang. Ping, di ba? Yeah, walang bisyo. Hindi ako umiinom, hindi ako naninigarilyo. Oo, talagang so, ganon sa siya. ngayon, Sen, mga ilang porsyento na ang pagkiling na babalik ka sa Senado? Wala, sabi ko, I'm right in the middle of this. Kaya pag-iisipan. Alam mo, mas maganda yung pagdasal na lang. Siguro kung saan ang ihip ng hangin pagdating ng crunch time na sinasabi ko, yun na siguro yung sagot sa prayer. Ganon lang yung attitude ko. Okay. Pero dapat magkasama kayo ni former Senate President. Tito Kung Sen. package deal kayo ni Tito Sen. Hindi naman namin pinapackage yung sarili namin, pero nagkataon lang na nung pinasabihan kami dalawa yung kinausap, actually. Ibig ko Hindi naman sabihin, direct commenting si President Marcos yung nagsalita, pero credible naman yung tao at alam namin malapit sa kanya. So, seryoso yung usapan. ibig ko sabihin, kung kasali si Ping, dapat isali si Soto. Or kasali si Soto, dapat kasali si Ping. Ganun ba yung usapan? But, earlier, nagpahatid din sina Senator Bongo na nagbubuyatan na slate din si... Dati doon pa yon. Pwedeng doon kami makipag-slate sa kanila. Pero wala namang follow-up na yon. Pasabi lang yon ni Senator Bongo sa amin. Na magbubuo sila kung so pwede. may alok din pala. So pwede din doon kayo, Nagparating din, doon kayo nakahilera sa kabila. Pero admin ba o opposition? Hindi pa naman nag-aaway noon, yung mga panahon na yon. Kaya hindi komplikado. Okay. May unit team pa. May unit team pa noon. Anyway, whatever your decision Tama. is, Senator Ping, good luck po sa inyo. Ay, Ano good po? luck talaga. Maraming Oo. salamat po. Thank you po Good sa luck oras din sa niyo. inyong dalawa. Salamat Maraming po. salamat. Mabuhay Hindi na kayo kayo, sir. naghiwalay yung dalawa. Para kayo si Tito Sen at saka si Ping. Thank you po. Imbitahin namin ulit kayo pag may malaking Oo issue, naman. sir. Maraming Yeah, salamat thank po. you. Thank you. Thank you. Si Ingat po dating lagi. Senator Panfilo Ping Lacson.